Mga kapatid, sa magandang araw uli sa ating lahat. Narito kami ngayon sa eksaktong location ng City of Jericho na tinatawag na oldest city in the world. Matatagpuan natin sa Joshua chapter 6. Ito yung lugar na napapalibutan dati ng makapal na pader na ang tanging direksyon ng Panginoon sa kanila, ikutan ito ng isang beses sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, ikutan ito ng 7 beses. 7 beses kasi, kung titignan natin, hindi naman ganun kalakihan yung area talaga nito, kaya kayang ikutin ng 7 beses sa loob ng isang araw. At pagkatapos, sabi ng direksyon ng Panginoon sa kanila, after circling this place for 7 times on the 7th day, pag narinig nila yung sigaw yung tunog ng trompeta, sumigaw sila ng pinakamalakas na sigaw at ang pader ay magigiba. Ito yun. Dati napapalibutan ng pader ito at yun nga nagiba nung panahon ni Joshua. At kung alam natin yung kwento, sa Joshua chapter 2, ang tanging naligtas lang doon ay si Rahab at ang kanyang family na nagtago noon sa 2 spies na pinadala ni Joshua. Pero sa history, na-rebuilt uli ang city na ito, na ang sumpa na binitawan ni Joshua, kapag ito'y ni-rebuild, ang magiging puhunan dito ay yung buhay nung anak nung sino mang magtatayo nito. Later on, after many years, itinayo uli ito. Siyempre, nagiba uli yun, at ito na yung ruins nung city na yun ng Jericho na tinayo uli. Yan, yung makikita ninyo, ito yung ruins. God bless every one of us. Enjoy the sight. So, yan yung temptation. Yun yung Mount of Temptation. Diyan nagpray ang Panginoong Yesus after na siya'y bautismuhan, at diyan din yung isa sa mga area kung saan tinukso siya ni Satanas at si Satanas ay hindi nagtagumpay. Kung pumanik kayo doon sa itaas, kanina pumanik sila, makikita nyo yung place kung saan nag-stay at nag-pray ang Panginoon sa loob ng 40 araw kung saan siya ay nag-fasting. Napakagandang lugar. Ayan ang makikita nyo, ito yung, kung nandito kayo, makikita nyo yung mga actual na bato na nahuhukay nila. Yan yung ruins nung pangalawang Jericho na. Ulitin ko lang, it was totally destroyed during the time of Joshua, but after probably hundreds of years, it was again rebuilt. Pero nasira uli yun. Yan, nakikita nyo yung mga foundation na yan. Yan yung mga original na foundation at ruins nung pangalawang city ng Jericho na ayon sa Bible ay nasira uli. Kung titingnan nyo siya, isa-survey ninyo, hindi naman siya kalakihan. Dahil ang mga syudad nung araw ay hindi naman malalaki, katulad ng City of Jerusalem, yung old City of David, kung saan naghari si David, si Solomon. Hindi naman siya malaki. Nang mabasa ko, ano lang siya 1.5 miles, 1.5 square miles. Kaya pwede mo siyang ikutin. Ganon din ang City of Jericho at ang mga karaniwang syudad nung araw. Para sa kanila, siguro ng mga panahon yun, malaki na. Pero sa panahon natin, maliit lang yun. Pero nakakatuwa at napakalaking blessing na sa biyaya ni Lord, nakatungtong tayo sa actual area ng mga historical biblical places na ito, like this, the old city of Jericho, which was first destroyed during the time of Joshua. Yan, maganda. Punta kayo rito, pag pray nyo makarating kayo rito sa Israel. It is an experience
for somebody who believes in Jesus to be able to set their feet in the exact places where Jesus Christ walked. Yan, oh. Makikita niyo yung mga bato. Ayan, oh. Mga original yan. Ayan, yung ilalim yan ito. Ay, meron pa dun, oh. Maliit lang siya, yun lang. Yan na ikot talaga kayang ikutin talaga ng 7 days, 7 times sa isang araw. Kaya akala ko, Pastor, ang lawak. Pero ito lang pala. Ito lang, yun lang. Although hindi natin alam, baka yung original, meron pang mas malawak pa rin. Baka ito, hindi natin alam. Pero maliit pa rin kahit nasasakip po natin. Nung araw, ito ang parabang unbreakable city, but through the power of God, it was destroyed by simply circling around the city 13 times in 1 week, according to the direction God gave to Joshua and the people of Israel. And God anointed their shout, and through the shout of the people of Israel, the power of God flowed that totally destroyed the city. Ulitin ko lang, ang tanging na save or na spare sa lugar na ito ay si Rahab at ang kanyang pamilya. Alam natin na yung spies, there were 2 spies that were sent, those were sent by Joshua in Joshua chapter 2. And when the king of Jericho heard about these spies, he sent his people to arrest and probably killed those spies. But Rahab believed God, tinago niya. She took the risk, delikadong ginawa niya, tinago niya yung dalawang spies. Because of that, the 2 spies were spared, they were not killed. And as a reward for them, God spared their life. And I do believe, throughout the rest of their lives, naglingkod sila sa ating Panginoon. Medyo mainit lang, pero meron pa mga lugar na makikita ron. Medyo mainit ka lang talaga. Ganun din.